Rite of passage kung ituring para sa mga batang babayang pagpapabutas ng tenga para palagyan ng hikaw. Pero kung minsan, nauuwi ito sa disgrasya. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Fatima Baduria. Maayos na nabutasan ang tenga ng isang baby ni Patricia sa ear piercing service sa isang mall sa Albay. Kaya sunod niyang pinahikawan doon ang kakambal nito. Yun nga lang, Yung una pong pagbaril is hindi niya po nalagay yung pakaw nung hikaw. Kaya ang nangyari po is nabutas lang po siya and wala pong pakaw na nakadikit po sa hikaw. So ang tendency po niya, mabubutas lang siya. Then hinugot niya po yung gun kasama po nung hikaw. Siguro po taranta na din yung babae kasi nakikita niya po na dumudugo na talaga. Kinukuha ko po yung baby wipes and then pag lingon ko po, binaril niya na yung ikalawang hikaw. nagtanong ako sa iba pang professional piercers. Para kay Abrel, mas maganda gumamit ng needle. It is made sharp to pierce your skin properly or smoothly with less trauma compared to a gun tool. Pag papapierce ka ng gun, magugulat ka. So that fast movement wrecks the tissue inside or at the back of the ear. Pero ang pediatrician na si Doc Richard, ear gun din naman daw ang gamit. Accepted naman yun na approach yung gun, ear gun. Pero pag parati mo nang ginagamit yung gun, yung precision niya medyo nagtatabingi na or nawawala na siya sa center. Kalaunan, bumuti naman daw ang lagay ng baby ni Patricia. Nang nawala yung panic ko po, nung nakita ko na yung anak ko na medyo okay naman na po yung tenga niya. Kasi po kung hindi po okay and nagiling, pwede pong babalik kami para magreklamo. Payo ng mga eksperto, kung ipapa-ear piercing si baby, dapat sana 6 months pataas na. Mas maganda na yung area kung saan tatamaan na yung earrings na hindi na siya magiging tabingi, no? So mas malinaw na yung area kung saan dapat tatamain siya. What if mahugot nila yung piercing nila? It happened a lot of times. But it's super nipis ng skin ng baby, especially sa ears. They can just easily tear it out. So, hindi ko advise na magpa-pierce ang infants. As much as possible, may muwang na yung bata. I only pierced 5 years old and up. Bottom line, kahit saan ka magpahikaw, dapat siguradong marunong ang gagawa nito para sigurado ring ligtas. Mobile journalist Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang tungkol sa ear piercing sa mga batang babae kasama si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, linawin lang natin, yung naging aberya doon sa baby ni Patricia, dahil lang ba talaga sa namaling technique nung mismong naging ear pierce? Oo. Yes, Paps J, ang nakwento nga ni Patricia, yung nanay ng bata, na walang pakaw yung ear gun. Supposedly kasi, naka-install doon sa mismong ear gun yung hikaw at saka yung pakaw. So, either hindi nalagay yung pakaw ng piercer or nalaglag. So, ang dapat nangyari... yung diretso na pagbaril. Yes, diretso na. Para pagka-baril doon sa tenga, pagkalagay nung pagkatagos sa harap, doon sa likod, nakalagay na agad yung pakaw. Kaso, hindi yun nalagay. So, ang tendency, pagkahugot ng ear gun, nawala rin yung hikaw ng bata. Okay, Fatima, ilang buwan na ba ang baby ni Patricia nung nagpabutas? Paano siya gumaling? 7 months daw yung baby ni Patricia. At nakwento naman ni Patricia na inobserbahan muna nila yung baby pagka-uwi nila. At pagsapit naman ng gabi, buti nakita nila na okay naman daw yung tenga, walang pamamaga, walang pagdudugo. Kaya hindi na nila dinala pa sa pedya at gumaling naman daw. Okay na. Yes. Okay. Patricia, sabi ng doktor na nakausap mo, posibleng magdulot ng aberya ang luma at mapurol na ear gun. Posible rin kaya ito nung kaya nagdulot ng aberya sa ear piercing ng baby ni Patricia? Luma na kaya yung ear piercing gun? Paps J, tama ka na pagkaluma na yung ear gun, pwede talagang hindi na precise, kaso hindi ayun ang nangyari naman. Actually, mukhang precise pa nga dahil ang nangyari talaga, nung nagkamali, yung unang butas, inulit pa nung nagpi-pierce at sumakto. Yes, sumakto doon. So, ibig sabihin talagang ang naging problema ay yung walang pakaw. Okay, Fatima, marami siguro sa mga kababayan natin ang hindi nakakaalam na pwede palang magpabutas sa tenga sa isang pediatrician, sa pedya. Paano ba ang proseso?
Yes, Pops J. Actually, ako rin recently ko lang Oo, nalaman at oo. di ko alam, ako rin pala, sa pedya rin pala ako binutasan. Oo. Pero supposedly, pwede rin pala siyang isabay kapag ka nagpapa-check up yung mga bata. No? Okay. So pagka kailangan o gusto ng pabutasan Oo. yung tenga ng bata, kontakin lang daw yung pedya at pwede nang magpa-schedule. Although sabi nga rin ni Doc na kailangan munang tignan kung pwede na ba talaga siyang lagyan ng hikaw o baka masyado pang maliit yung tenga niya. Baka mas maganda yon at kampante yung magulang kung yung pedya mismo ang gagawa. Pero siguro mas malaki rin problema kung hindi sterile ang hikaw na gagamitin. Paano nakakasiguro na malinis ang hikaw para sa pinakaunang ear piercing, lalo na pagka bata, yung ganyang kabata? Pops J, ang number one rule daw talaga dyan, kailangan may gloves. Oo. Para talagang sterile daw talaga at wala kang parting mahahawakan gamit yung kamay mo. Kasi nandun daw talaga yung panganib kapag nahawakan mo, kahit nga bagong butas pa lang at nahawakan mo na ng kamay mo, Pwedeng ma-infect. pwede na talaga siyang ma-infect. So, kailangan talaga naka-gloves. At sabi rin naman nung ating nakausap na professional piercer, maganda rin daw kung susundan ng saline na solution. Yung mixture naman yun ng asin at ng tubig. Although, hindi advisable na magmimix ka ng sarili mo dahil baka mamali yung ratio. May mga nabibili raw sa tindahan na saline solution na nakalagay sa pressurized na bottle at i-spray na lang daw yon pero pangtulong lang yon, no, panglinis lang yon, pero yung katawan natin talagang gagaling na yun sugat. Ayun, maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria.